Welcome back sa ating channel. Ito, part 2 tayo ngayon sa Inco review. Kung gagawin natin ngayon, test natin from precision hanggang sa wood screw, tsaka metal to plastic na kakayahan ni Inco. Ayan. Simulan natin sa sa precision. Since yung product nila mayroong meron siyang 0, meaning maliit yung screwdriver bit. Kasyang kasya yan dito. Kaya naman actually. Huwag nyo lang sosobran kasi itong product na to wala siyang clutch tsaka brake. So pag nasobran nyo yung pag-screw nya, yung pag-drive ng screw, sisira yung screw head. Ito yung reverse. Ayun o. Sana makita. Medyo malabo. Kayang-kaya niyang alisin yung maliit na screw. Precision. Or yung delicate na mga screw. Maliliit. Ito drive natin pabalik. Oops. Huwag nyo lang sobrahan kasi sisira nga yung screw. Tapos yung next naman na itetest natin sa wood. Ito meron akong ano ba itong marine ata to. Sensya na, hindi ako masyado sa woodwork. Metal work kasi ako eh. Namang dito. Basta kahoy, plywood. Yun na yun. 3/4 yata to. Wala kayo dyan. Joke lang. At since nga lang pala tong product na to, screwdriver lang, wala siyang drill. Kailangan nyo pa rin ng drill. Or kung gusto nyo bumili ng kasi meron naman yung 8 volts na model nito. Yun na lang kung wala pa kayong drill. Sa kahoy, kaya nyo naman kahit di nyo drillan. Hanapin ko lang yung size ng ito. Nandito pala. Ito ba yun? Ayun. Yan ako, ito lang yata. Oops. Patong ko lang lang. Maliit yung screw head. Yun yung sinasabi kong sumasabit siya. Ito na lang gamit tayo mas malaki. Maliit yung yun, tinamaan niya yung screw. Oops.
Yung medyo dumudulas yung kon. Tapos kung matatanggal, medyo maingay yung kung yung motor yun ano. Forward. Medyo matunog yung ano niya. Siyempre, subukan din natin yung matigas na kahoy. Ano ba tong kahoy na to? 5x o 5x2 ata to. Ipit. Parang sumasayad yung gear niya kanina eh. Ayan. So kaya niya naman. Kahit matigas yung kahoy. Subukan din natin kasi meron din akong ibang klaseng screw. Hindi ito wood screw. Subukan natin yung malaki. Wala, medyo hirap ka. Hindi kaya. Pag ganun, wag nyo na lang ituloy. Medyo naririnig ng hirap eh. Kasi ang torque lang nito nasa 4 Newton meter. Hirap siya pag malalaki yung screw. Tsaka hindi kasi ito pang semento to. Wala akong 2 inches na screw. Tsaka yung battery pala nito, wala akong mahanap kung ilang oras ang charging niya. So siguro mas safe na lang kung 1 to 2 hours nyo lang siyang i-charge. Kasi kahit sa website nila walang walang information. Tsaka yun lang, ang downside niya, hindi niya kaya yung malalaking screw. Tapos walang mechanical clutch. Tsaka yung brake. Kasi di ba yung mga high-end, meron silang brake tsaka clutch. Pag narinig niyan tumatalong na ganun, di-disengage niya yung para hindi na nasisira yung screw. Yung screw head yung dito. Kagaya yun, tinamaan kanina. Bumulas. Overall, okay naman to. Kung DIY ka lang. Pero kung professional, i-suggest ko na lang na bumili kayo yung mas mahal. Kasi mukhang pang lang to eh. Yung price to performance niya okay naman. Tsaka additional spec, kinilo ko rin siya. So medyo may kabigatan lang. Mga 400 grams ata yun. Yung timbang niya. Ayun o. 400 grams. Halos kalahating kilo din. So okay ba to bago kayo bibili? Para sa akin okay na to. Ay, nga pala nakalimutan natin i-test yung metal to plastic niya kung
Ito, torque screw, yung screw nitong grinder. Yan ang torque screw. Number 3. Yung number 3. Saan nagpunta yun? Ito na lang. Ito number 3. Ayan ang bunot niya. Yan, pabalik. Okay. Tsaka yung battery rin pala, hindi ko alam kung gaano katagal. Depende na rin siguro kung paano nyo siya gamitin. Overall, panalo naman. Kasi magkano lang bili dyan? 500. So kung ikukumpara natin, para siyang $10 to $15 lang. Dito kami sa Pilipinas, yun ang conversion niya. Mga 530 pesos. So yun lang. Maganda. Okay na to pang DIY. Sana okay sa inyo lahat. And thanks for watching. Hanggang sa susunod nating video. Have a good night.